Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang hiwalayan ng celebrity couple na sila Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa Fast Talk with Boy Abunda nitong February 6, kinumpirma ni Boy na hiwalay na sina Bea at Dominic. Ayon daw sa kanyang source, sinuli na rin ni Bea ang engagement ring kay Dominic pero patuloy pa rin daw sinusuyo ng huli ang aktres. Walang binigay na dahilan sa naging sanhi ng hiwalayan ng dalawa, sinasabing pera, prenup agreement, at may nadiskubre daw si Bea tungkol sa lihim ni Dom. Samantala kanya-kanyang opinyon naman ang mga netizens sa totoong dahilan. Sa programa ni Christy Permin sa radyo at sa Showbiz Now na, ay ibinulgar niya na may third party involved sa hiwalayan. Ito daw ay isang mayamang lalaki na politiko na nag-aalaga di umano kay Dominic Roque. Ito raw politiko ang sumusuporta sa aktor at nagmamay-ari ng tinitirhan nitong kondo. Hindi naman nabanggit ni Christy kung anong relasyon ni Dominic sa politiko, pero boss daw ang tawag nito dito at bahala na raw ang tao ang mag-isip. Nadismaya daw si Bea nang madiskubre niya ito at dito na nagsimula ang problema ng dalawa. Hindi raw matanggap ni Bea ang nadiskubre niyang lihim ni Dominic Roque. Sa ano ba talaga? Hiwalay na ba talaga at wala nang kasalan? Wala na pong magaganap na kasalan. Totoo po na tapos na ang relasyon ni Bea Alonzo at Dominic Roque at nakipagsaulian na po sila ng kandila. Kumbaga, isinuli na ni Bea Alonzo ang engagement ring. Oo, ipinakipasuli na niya. Ano ba naman, di ba? Naku, kung may nagap ng solian, talagang tuldok na ito na wala na tayong aasahan. Oo, totoo yan. At alam niyo po, mga kapatid, sa dami po ng kwentong nakararating sa amin, hindi namin maidedetalye ng isa-isa dahil napakaigsi po ng oras ng CFM. Isang oras lamang po tayo, kulang na isang oras, kaya kulang na kulang po talaga ang panahon. Yung mga tanong po ninyo, ano ba talaga ang totoong dahilan? Magkakaiba po kasi yung kwento ng kampo ni Dominic, iba rin ang kampo ni Bea. Pagsaluhin na natin ito pati yung kay Dominic, yung manipulative sad boy. Pag-iisahin na lang natin ito, hindi na magkahiwalay na tema ito. Okay. Hindi po nagsasalita si Bea Alonzo. Si Dominic nagsalita na noon. Nung si Bea ang tanungin tungkol sa kasalan, umiling siya at sinabi niya, wala pa akong masasabi. Not now. I cannot say anything. Hindi pa po, ala pa ako talagang masasabi. Noon pa man, kami po ay nagduda na merong laman itong kwentong ito. Hindi masasabi yun ni Bea kung hindi sila nagkaroon ng matinding problema. Di ba naman, Romel? Yes, doong nagsanga-sanga. Kasi kung walang pa-interview si Bea na gano'n, diretso lang yung kay Dominic, doon nagpista na ang lahat eh. Ay, talagang kasalan to death na ito, diretso na. Pero nung kay Bea, doon nagkaroon ng komplikasyon ang lahat-lahat. At doon naglabasan na ang mga maliliit na palaki ng palaki yung mga ano. At sobrang laki na nga na ngayon, di ba? At eto po, mga kapatid, syempre hindi nagpapatalo ang bawat kampo sa isa't isa. May mga nagpo-post po na kamping Bea at may nagpo-post din na kampi naman kay Dominic, di ba? Manipulative sad boy. Ito po ay nag-ugat dun sa picture na inilabas ni Dominic sa kanyang account na nakaupo siya sa bato sa may dalampasigan na parang malungkot at nakatingin sa kawalan. Kaya ang sabi, manipulative sad boy. Ano ang pakahulugan nung nag-post na malapit kay Bea? Ito raw po ang mga tao na gagawa ng paraan na sa isang sitwasyon ay lalabas na siya ang kawawa at siya ang pabiktim, siya ang biktima. Di ba? Parang ganon. Yes. Ang manipulative, ibang termino lang yan sa manggagamit. Yon. Di ba pagka sinabi mo, pag manipula yan, manipulasyon, panggagamit yon, di ba? At syempre, doon naman sa kabilang kampo, may nagsabi na may mga tao talaga na napaka-deceiving ng itsura na ang akala mo ay walang kaalam-alam at walang kasalanang nagagawa, pero iba pala ang ugali. May ganun eh. Meron. Kaya hindi na pwedeng itago ito talaga. Ano na ito? Alam mo,
kundo sa Katniel, wala tayong na uulinigan na yung dalawa mismo ang nagkakaumpugan, kundi ibang tao lang, mukhang dito magkakaroon. Opo. Kasi nagsisimula, sinasabi natin lagi na, di ba, nanggagaling sa mga outside forces nila yung nagsasalita ngayon. Napatubos na dalawang mga opinyon ng dalawang nagmamahalan. Kaya, aantayin ngayon natin kung sino sa kanila ang unang magsasalita. Kasi panay mga ano lang eh. Patambis sila sa patagilid. Parang ganon, di ba? At eto po kasi ayoko lang ma-preempt naman ang SNN kasi kahapon po, naglabas po kami, may upload po kami ng SNN kahapon, pero mamayang hapon po, alas 4, ay meron pa pong isa. Meron pa pong isa. Tayo po ay makikipagkarera sa panahon. At tulad po ng CFM, ang SNN, pareho lamang po ng laman, kaya lang mas mahaba po ang oras namin sa SNN. Kaya doon po namin maididiin yung mga kwento. Alam niyo po, mamaya, maguguluhan po kayo Maguguluhan po kayo. Ano ba talaga ang totoo? Meron po kami mga katanungan doon na kayo ang siguro'y maghahanap ng kasagutan. Meron pong politikong involved dito sa isyong ito. Kami na po ang nagsasabi, madiin naming sinasabi ni Romel, meron pong politiko na sangkot sa isyong ito. Kung sino yung politiko, kayo na po ang bahalang humusga kung sino talaga. Yan. Pag sinabi nating politiko, lalaki po ang politiko. Dahil pwede namang sabihin na babaeng politiko, di ba? Pero kapag ginamit mo yung pagpapakilala na politiko, na kontrobersyal, lalaki yon. Ayan di ba? Nakita niyo naman, ang CFN, nandito ang ulo ng balita, ang katawan po, mamaya. Tama. Oo, ayan. Eto, tita, malabo na talagang hiwalay na sina Dominic at Bea. Marami palang issue ang magkabilang kampo at nagkasaloy na. Opo, tita Nene, nagsoli na po ng singsing si Bea kay Dominic. Ipinasauli na po niya. Eto, sa statement niya ni Bea, halatadong may something na talaga sa relasyon nila ni Dominic. At ito pa po, idadagdag ko lamang po. Nakarating po kay Bea Alonzo ang mga kwento ng mga common friends nila ni Dominic. Katulad yung, prenup na yan, okay naman ako dyan Wala namang problema sa akin yan, prenuptial agreement yan Bakit? Kailangan ko ba yung pera nila? Yon ang salitang nakarating sa kampo ni Bea. Ako'y nagugulumihanan, Ang tingin ko kasi kay Dominic, para bang napaka-tahimik. Alam mo yon, parang sa bagay, nung nagpasample siya nung kay Daniel, medyo nagbago na yung tingin ko doon di ba? Kasi mas magandang marinig kay Bea na isang babae, yung hindi nadadalo si Daniel, dahil nga hindi sila nag-uusap mula nung 2020 pa. Bakit? Hindi ba pwedeng sabihin ni Bea na nung 2020 pa kasi wala na silang communication ni Daniel. Kaya I think ganon. Pwedeng sabihin ni Bea yun bakit siya ang kailangan magpakawala ng salitang hindi kasi 2020. Alam mo yun, madulas ang dila, di ba? Madulas. So noon pa lang, tapos nito nga yung mga naririnig ko na yung mga kwento, very deceiving. Diba? Kung minsan talaga yung panlabas na anyo, hindi mo talaga yan mabibigyan ng 100% paniniwala. Diba? Correct. At saka dito na natin na talagang yung mga hindi natin inaasahan na sinabi niya pala yun. Alam mo dito lumalabas na, diba, Nay? Sinabi niya pala yun, nagawa na pala yun, ginagawa pala niya yun. Eto na yun dito yung panahon na malalaman natin kung sino at ano sila sa isa't isa. Yes. Eto, sabi ni Eddie Letada, may malaanghel ang itsura, kumbaga, pero may maitim na layunin. Minsan hindi nakikita sa itsura ang saloobin ng isang tao. Abangan namin ang SNN mamaya. Nako, matindihan po ito. Talagang ika nga Kung may saulian na ng singsing na naganap, ibig sabihin, finish line na talaga. Wala nang pag-asa, dead end na. Ako, sa pagkatimpla ko kay Bea, ayaw na niya talaga. Pero sinusuyo ni Dominic Kaya nga sabi ko, ang tanging talo natin dito ay kapag nakuha pa ni Dominic na mabilog ang ulo ni Bea Alonzo. Yun lang ang pagkatalo natin dito. Kasi pagka puso sa puso na ang nagkaroon ng komunikasyon, talo na lahat. Di ba?
sino man. Nako, lahat sila. Nay, sino yung politiko? Sabi ni Jamie Dacia. Ayan. At sabi naman ni Catherine Amos, nako, ay, kasing init, si Bea Alonso. Lahat nakatutok, nakaabang, 2 days na kami nakaabang sa balita. Nag-iisa ka talaga. Catherine Amos, tumutok ka mamaya. Grabe, yon. Ay, silent people have the loudest minds. Tama yan. Miss Nags naman ng Belgium, napakaganda nito. Thank you, thank you. At sabi ni Dan Clavesillas, tama po na itsura ni Dom parang hindi makabasag pinggan ang dating. Para pong harmless. Hunyango po, kumbaga, mas mainit. Ay, nako. Oo, totoo ka, Dan Clavesillas. So, yung hunyango kasi ano yan eh, yung nagpapaiba-iba ng kulay, di ba? Kung ano kulay ng puno, yun din ang kulay niya. Ganon. Nako, ang pangit naman ng salitang binitiwan ni Dominic. Di ba talaga siya interesado sa kayamanan ni Bea? Eh bakit ganyan siya magsalita na di niya kailangan ng kayamanan? Yun, ganun eh. Nakarating kala Bea yun eh. Yung salitang, okay naman sa akin yung prenup na yun eh. Bakit kailangan ko ba yung pera nila? Masakit yun. Kasi parang pinalalabas na, una, natapakan ng pride mo. Ikalawa, ano akala nyo sa akin? Suapang sa pera. Parang ganun yun eh. Ganon. Bago lang yung term. Oo. Ito, sabi niya, ewan ko ba, Nay, pero parang may naaamoy akong kakaiba kay Dominic nung unang kita ko pa lang sa kanya with Bea. Akala ko sadyang softy or close lang siguro sa mom niya. Mga ganon. Ay, nako, eto na. Nagsisimula na po itong mga konklusyon na ganito. Diba? Juris Dr. Channel, ingat kayo dyan. Ingat kayo lagi. Thank you, Juris. Paano pa masusuyo ni Dominic si Bea, Nay, kung nagsasalita siya ng hindi maganda, imbes manahimik na lang siya bilang totoong lalaki? Sabi ni Marichu Formacion Espiritu. At sabi ni Jamie, Nay, sa opinion nyo, sino ang may diferensya? Si Bea o si Dominic? Jamie, para mo naman ako nilagay sa dalawa nag-uumpugang bato. Sa bawat relasyon na nasisira, pareho na may pagkukulang at may kalabisan. Laging ganon. Pero kung sino yung totoo, lagi po nating tatandaan, isang bersyon lamang po ang totoo. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang bersyon ng katotohanan. Di ba? Yun. Tayo na, nasa atin na ang magbalanse. Di ba? Oo, totoo yan. Ako, Tita Nene, opo, may pasabog talaga mamaya. Nako, hindi na po matatahimik ang mga mananahinay. Panay ang text ngayon mula sa iba't ibang tahian dito sa Valenzuela. Lahat daw sila ngayon tututok na talaga si FM, SNN. Viral ka na naman po, Nay, sabi ni Eddie Letada. Okay lang mag-viral, basta wag baguhin. Na yun bang politician malapit dati kay Chuchu? Direct Franny Zamora. Direct Franny Zamora. Yun lang ang nagsasabi ko. Direct Franny Zamora. Yun lang. Nako, hindi direct. Hindi direct. Choosy ito. Choosy ito. Oo, hindi. Hindi niya yun naanuhin. Ang dami na. Ano ba yan? Ayan. Si Tita Julie talaga kinukunaid pa ako. Titing, pabulong naman kung sino yung politiko. Promise. Secret lang. Sabi niya. Secret lang. Naku, pag nalaman nyo po, nakakaloka. Nagulantang ako sa hair look ni Romel. Akala ko si Juan Mig Bondok o si Red Sternberg. Iba ka talaga, sabi niya. Naku, kung alam mo lang, Bradley Guevara, nagbago siyang anyo. Dahil nagbago din siya ng ano. Ayan, mayang, tutok-tutok ka lang ha. Huwag ka nang magulumihanan. Basta, tumutok ka lang. Ayan. At eto, sabi naman ni wating-wating. Ay, curious na ako talaga. Ano ba yan? At tupagin ko na itong aking mga trabaho para nakatulala na ako sa CFM at SNN mamaya. Thank you. I'll catch you in a bit. Yan ang kanyang ano kanina. Ayan. Naku, ang lahat po ay nagtatanong, sino yung politiko na sangkot sa issue? Kayo na po ang bahalang sumagot o magbigay ng hula kapag napanood nyo po mamaya. Okay? Yun naman ang ating ano. Naku, si Dominic, ito si John. Ito si John. Hinihintay ko to. Si Marichu nagbigay na. Si Ching Bautista Silverio, hinihintay ko pa. Pero ito ang sabi ni John. Ay, nako, nakakatakot itong kwentong ito.
kapag masalita ang lalaki, nakakaawa naman si Bea Alonzo. Oh, di ba?